Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa prayer. Pinag-aralan natin nung nakalipas yung introduction about prayer, yung Acts chapter 2 verse 42. Na ang prayer ay ginagawa na ito ng mga alagad, mga apostol, even si Jesus Christ ay ginagawa rin ang prayer. At nung panahon sa Acts chapter 2 verse 42, ang mga apostol at mga believer noon ay nagtitipon-tipon sila para magkaroon sila ng pananalangin. Ngayon ay pag-aralan natin what is prayer. May tanong dito, the word pray mean to, ano ba ang kahulugan ng prayer? Pag tinignan natin ang prayer, ang kahulugan niyan ay ask. Ibig sabihin ang paghingi, yung letter A. Sa letter B naman ay, sabi rito, give scripture reference showing this to be so. Ayan. Ang isa sa mga scripture na nagsasabi nito ay ang Mateo chapter 7 verse 7. Dito sa ating lesson, meron din dito na tumutukoy. Tingnan natin, according to 1 John chapter 5 verse 14. Prayer is asking for blank according to His will. Yan. 1 John chapter 5 verse 14. Basahin natin. Yan. Sabi ito, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Yan. Ang prayer ay, doon sa blank, makikita natin, ang prayer ay asking for His will. Yan ang prayer. Pag tinignan natin dito sa John chapter 5 verse 14. Yan. Ask anything according to His will. Maaring yung word na dito ay asking anything. Yan. Anything. Pag tinignan nyo yung blank ay makikita natin na asking for anything. Kaya makikita natin dito sa letter B sa Mateo chapter 7 verse 7, pahapiawan natin ng isang pahapiaw. Ask it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Prayer is ask o paghingi. Yung makikita natin na prayer ay napaka-importante ng nakikita mo ang pangailangan mo na ang Diyos ang tutugon. Kaya yung letter A natin, the word pray mean to ask. Letter B, give a scripture reference showing that this to be so. Ayan. Yung reference natin ay 1 John chapter 5 verse 14 at saka Mateo chapter 7 verse 7 na ang prayer ay asking. At according to 1 John chapter 5 verse 14, prayer is asking for anything. Lahat ay ating dapat hingin sa Panginoon. Letter D, prayer is asking for ano? Sa Philippians chapter 4 verse 7, sabi ito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication
With thanksgiving, let your requests be made known unto God. Pag dito sa Philippians chapter 4, verse 15, ang tinutukoy niya dito, everything. Yan. Yun naman sa 1 John chapter 5 verse 14, anything. Dito naman everything. Kaya makikita natin ang Bible dito sa Philippians chapter 4 verse 6, everything. Doon sa 1 John chapter 5 verse 14, anything. Ang lahat ng bagay ay hihingi natin sa Panginoon. Kaya makikita natin napaka-importante ng prayer. At yan ay mangyayari kung alam natin ang kahulugan ng prayer na ito ay paghingi sa Panginoon. Hindi ito iba ang wish, iba ang paghingi. Parang ang wish kasi, parang sana ganito lang. Pero ang prayer kasi masigit sa parang wini-wish mo, parang sinasabi mo na gusto mo lang ng ganun bagay. Pangarap mo lang yung ganun bagay. Pag sinabing hinihingi, ay mag-expect ka na ibibigay sa iyo ng Panginoon yun. Yun yung mas kahulugan ng prayer. Dahil alam natin na ang buhay ang Panginoon. Hindi lang basta tayo nangangarap, kundi humihingi tayo sa Panginoon. Yun ang prayer. Kaya nga ang prayer dapat ay according to His will. Kasi kung hihingi ka ng isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon, malalayo ka sa plano ng Diyos. Kaya ang pag-uusap-usapan nyo sa araw na ito patungkol sa prayer, ano na ba ang mga hiningi nyo sa Panginoon na tinugon ng Diyos? Ito ba ay nakatulong sa'yo? Ayan. Para lumago ka sa tinatawag na relasyon sa Diyos. Yan. Yan ang pag-uusap-usapan nyo. Ano ba ang mga prayer na hiningi mo na lumago ka sa pananampalataya sa Diyos? Pag tinignan mo yung mga reference natin, 1 John chapter 5, verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Pag sinabing according to His will, ibig sabihin para yun sa kabubuto natin. Lalago yung ating pananampalataya sa Panginoon, makikilala pa natin ang lubos ng Diyos. Ganun yung mga epekto ng pananalangin na dapat ay makita sa atin. Hindi yung prayer na nung natugon na yung prayer mo ay lalo kang nawala sa Panginoon. Pag according to His will, ibig sabihin tatatag ang iyong relasyon sa Diyos. Kasi kagustuhan niya yun eh. Siyempre kagustuhan mo rin yun, kagustuhan rin ng Panginoon. Ibig sabihin magkakaroon kayo ng pagtatag ng relasyon. Ano ba ang mga prayer mo na nagbigay sa iyo upang lumago ang relasyon mo sa Panginoong Jesus? Okay. Yan ang inyong pag-usap-usapan at tingnan nyo kung ano pa ang dapat i-improve sa prayer life ng bawat isa. Magandang araw sa inyo. Hanggang dyan muna ang ating pag-aaral.